The Word of God is living and effective, discerning reflections and thoughts of the heart. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Jesus told his disciples a parable about the necessity for them to pray always without becoming weary. He said, "There was a judge in a certain town who neither feared God nor respected any human being. And a widow in the town used to come to him and say, 'Render a just decision for me against my adversary.' For a long time the judge was unwilling, but eventually he thought, 'While it is true that I neither fear God nor respect any human being, because this widow keeps bothering me, I shall deliver a just decision for her, lest she finally come and strike me.' The Lord said, 'Pay attention to what the dishonest judge says. Will not God then secure the right of his chosen ones who call out to him day and night? Will he be slow to answer them? I tell you, he will see to it that justice is done for them speedily. But when the Son of Man comes, will he find faith on earth?'" My dear brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good evening, my dear brothers and sisters. 2 Sundays ago, the Gospel talks about faith. Jesus said, "If you have faith the size of a mustard seed, you can say to this tree, 'Be uprooted and be planted in the sea,' and it will obey you." Last Sunday, the Gospel talks about gratitude, being grateful. It is important for us to appreciate the gifts that God has given us, no matter how small they are, and be thankful for them. This Sunday, my dear brothers and sisters, the message of the Gospel is very clear and simple. It says, "Pray and never lose heart. Pray and never become weary. Manalangin at huwag panghinaan ng loob." Sabi nga nung isa kong kaibigan, kapag nag-pray ka, dapat daw i-push mo yan. No? Push meaning pray until something happens. Pray until something happens. Ngunit, isang katotohanan, kapag tayo nananalangin, lalo na kapag meron tayong mga hinihiling at gusto nating masagot, no, kaagaran, minsan nakakainip, no, sa atin yung magdasal. Minsan nakakapagod, minsan nakakapagsawa, maghintay para doon sa mga bagay na ipinapanalangin natin. Yung iba, kapag hindi natutugon agad yung kanilang panalangin, nawawalan ng pananampalataya. There was a story that happened long ago, year 2010, nagkaroon ng trahedya, no, sa Chile. At doon, sa trahedyang yun, merong nalibing na 33 minor. I think the story of this, no, makikita ninyo show sa Netflix, no? Yung 33 minors na trap sila sa ilalim ng lupa at nagtagal sila doon ng 69 days. So napakatagal na panahon. At talagang milagro, no, at the end,
yung 33 miners na kalabas, no, ng buhay. Ngunit doon sa interview sa kanila, yung nagpatatag sa kanila ay yung kanilang panalangin. Sa ilalim ng mga guho, gumawa sila ng altar na mayroong krus at imahe ng mahal na birhen. At doon, araw-araw silang nadadasal, nananalangin, at ganoon din yung kanilang mga pamilya na nasa labas. Patuloy yung kanilang pagdadasal, pananalangin, at pag-asa. And after 69 days, no, sila ay nakalabas. Silang lahat ay na-rescue. So imagine, my dear brothers and sisters, yung dilim, no, yung kakarampot na hangin, yung lamig sa loob, yung ding kanilang mga gutom, at yung haba ng panahon ng paghihintay. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, kinaya nila yung mga bagay na pinagdaanan nila sa pamamagitan din ng tulong ng kanilang panalangin. So siguro, yung reminder sa atin, kung mapapanood natin yung series, no, yung documentaries, is to pray hard, and never lose heart. Minsan, tayo din nagdadaan sa mga ganito. Minsan, pakiramdam natin, madilim yung paligid natin. Kung hindi natin makita yung direksyon ng ating buhay, lalong-lalo na kapag dumadaan tayo sa pagsubok. O kaya naman, minsan hindi tayo makahinga sa dami ng pinagdadaanan natin ng mga problema. O kaya naman, tayo ay dilalamig, no? Walang kadamay, mayroong bumabagabag sa ating mga pag-iisip. Meron tayong anxiety or even depression. Wala tayong katuwang, wala tayong kasama. Malamig yung paligid natin. O kaya naman, kumakalam hindi lang yung ating sikmura sa pagkain. Minsan kumakalam yung ating kaluluwa. Kulang sa atensyon, sa pagdamay, sa kausap. So minsan, ano yung kailangan nating paghugutan? At nire-remind tayo ng ating ebanghelyo ngayon. Ang paghuhututan natin ng lakas ay yung ating panalangin. Huwag magsawang kumapit sa Diyos at manalangin. 3 important points, my dear brothers and sisters, for our reflection this Sunday in connection to prayer. First, prayer needs perseverance. Prayer needs perseverance. Katulad ng pagiging mabuti, ang pananalangin ay nangangailangan din ng iba yung pagpupunyagi, ng iba yung pagtatyaga. Basically, prayer is growing in faith and growing in trust in the Lord day after day after day. So kailangan ito ng iba yung pagtatyaga. Huwag magsawa, huwag manghinawa, especially sa panahon na tayo ay sinusubok. In our first reading, napakinggan natin yung istorya ni Moises, yung kanyang mga kasamahan na sa gitna ng battle against Amalek. No? Ngunit pag binababa niya yung kanyang kamay, natatalo yung kanyang mga kasamahan. So kailangan nakataas yung kanyang kamay. So pag may moment na bumababa yung kamay niya, natatalo sila sa laban. So kailangan itaas muli yung kanyang kamay. Makikita natin sa example ni Moises, yung pananalangin ay kailangan din ng pagtatyaga, kailangan din even ng pagsasakripisyo bago natin matanggap, matamo yung tagumpay. So prayer needs perseverance. Second, prayer needs patience. Hindi lang pasensya, kung hindi maraming pasensya. Kasi usually, hindi naman agad ibinibigay sa atin yung ating mga hinihiling. Minsan, ito ay nangangailangan ng iba yung pasensya galing sa atin. Sa ating ebanghelyo, napakinggan din natin yung storya ng matandang babae at yung hukom. Yung matandang babae, no, hindi siya nagsawang mangulit doon sa hukom hanggang maibigay sa kanya yung nararapat para sa kanya. Hindi siya nagtampo, hindi siya umiwas, patuloy siyang humiling, patuloy siyang tumawag sa hukom. And at the end, ito din yung sabi ng ating Panginoon, God hears the cries of those who call Him night and day. So kailangan natin sa pananalangin, pagtatyaga, no, at matinding pasensya. Mangulit
no, sa Diyos at pasensyahan yung panahon na hindi pa tayo tinutugon ng Diyos. Prayer needs patience. Thirdly, my dear brothers and sisters, prayer also need our participation. Prayer also need our participation. Sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kung ano yung pinagdadasal natin, sana nagiging ganun din tayo. Kung tayo ay nagdadasal para sa kabutihan, maging mabuting tao din sana tayo. Kung gusto nating magdasal para sa katahimikan, tayo din sana maging kalmado, maging mapagpasensya. Kung tayo ay nagdadasal para sa kapayapaan at sa kagalingan, maging mapayapa din tayo sa ating pakitungo sa iba. So prayer needs our participation. Minsan dasal tayo ng dasal, pero nakakalimutan nating maging imahe, maging simbolo ng bagay na ipinagdadasal natin. Siguro, reminder sa atin, kung tayo ay devotee ng Divine Mercy, maging maawain din tayo. Diba? Kung tayo ay devotee ni Padre Pio, maging instrumento tayo ng kagalingan at paghilom sa salita at sa mga gawa natin. Kung tayo ay devotee ng perpetual help, di ba? Nawa matuto tayong dumamay, tumulong sa iba. So let us participate in God's goodness, not only through our prayers, but really by becoming what we pray for. Nawa maging kagaya natin yung bagay na ipinapanalangin natin. So my dear brothers and sisters, pray and never lose hope. Yan yung reminder sa atin ng ating Ebanghelyo this Sunday. But we also be reminded that prayer needs perseverance, prayer needs patience, and also our own participation. Amen. Please all stand. Let us now profess our faith. I believe in one God, The Father Almighty,